Magandang umaga, magandang araw. Happy Sunday sa ating lahat. This is our first episode ng Kape Series kung saan pag-uusapan natin ng mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta pero definitely meron tayong matututunan. Last week, ang daming mga ganap. Mga graduation, preparation for graduation, uh, preparation for papers ng mga graduating class, no? So, preparation ng grades, submission of sheets, rating sheets, at lahat na, no? So, basically, DepEd and private schools, busy-busy sila noong last week. And sa wakas, natapos na yung mga preparations na yun. Na conduct, yung mga programs ng ma-implement na maayos, no? Congratulations sa lahat ng mga graduates, sa mga awardees ng mga undergrad na awardees. Congratulations sa inyo. Deserve nyo yan. Deserve nyo yung mga awards nyo kasi ginawa nyo lahat yung makakaya nyo yung sa school year na ito. Ayun lang, sa mga hindi rin naman nakatanggap ng mga recognition certificates or medals na undergraduates, well, marami pa kayong time to prove yourself, no? As long as nag-enjoy naman kayo, natututo naman kayo, yun nga lang, yung pagkatuto nyo nandun yung pagkakatuto nyo pero hindi umaabot sa standard grades para makaabot kayo sa mga ma-awardan, no? Yung grades nyo. Okay lang yan. Wag nyo masyadong persahin yung sarili nyo kung hanggang wag nyo persahin yung sarili nyo. Mag-enjoy lang kayo, mag-enjoy. Sa basta meron kayong tututunan. Basta meron kayong natututunan, yun yung mahalaga doon, no? At mag-explore kayo, mag-explore. Yung mga natutunan nyo, you put into practice, ganun yun eh. Kasi kung natutunan nyo lang, hindi nyo ginawa, malilimutan nyo yun. Pero kung natutunan nyo siya, tapos ini-integrate nyo siya or pina-practice nyo siya araw-araw, baka hindi lang siya mag-stay sa inyo, kundi malinang nyo pa yun. Mas lalo nyo pang ma-improve yung kaalaman na yun, no? Yun. Practice nyo kasi, practice what you have learned para mas mag-retain sa utak nyo. At ayun, wag naman natin kalimutan yung mga teachers. Maraming salamat sa inyo sa loob ng 10 months, no? Na pagpupuyat, paggawa ng lesson plans, paggawa ng mga performance-based task, no? Ang pinakamahirap gawin yung performance-based task, yung pinakamahirap na gawan ng preparation. Kasi ang dami mong dapat i-consider, no? Ang dami mong dapat i-consider. Kung lalo na kung mag-integrate ka pa ng ibang subject areas, tapos yung mga iba't ibang iba't ibang assessment methods na gagamitin. Yun, medyo challenging pero pag na implement mo naman na maayos, napakaganda. Kasi maganda yun sa mga estudyante. Hindi lang sila matututo sa isang learning sa isang learning style, kundi yung mga lahat ng learning style, nandun na yung mga macro skills like pagbasa, panonood, yan, pagsasalita, pagsulat, ano pa ba yung sa pakikinig, yun, so nandun na lahat, no? Kaya maganda rin na once in a while gagawa tayo ng performance based task. At saludo ako sa mga teachers na prepare ng mga performance task na ganun, no? Napaka-challenging po talaga ng paggawa ng mga performance based task na ipinapagawa sa mga estudyante. Yung mga ayun yung mga challenges na
kailangan gawin ng isang guro, no? Ang hirap. Ang hirap maging guro para sa mga hindi talaga, ang tag to, hindi talaga malapit sa teaching yung passion. No, kaya kung hindi mo passion mag-teaching, nako po, wag mo nang subukan. No, kasi mahihirapan ka lang. Ayan. Ngayon, ayun nga, so pagkatapos ng mga sabihin nating 1 year na pagpe-prepare, mga 10 months na pagpupuyat, no? Pagkatapos ng graduation, pagkatapos ng mga commencement exercises, mga moving up ceremonies, mga ano pa ba, graduation rites, no, alam nyo ba yung isa sa mga dilemma ng teacher is kung nakapagturo ba siya ng maayos, kung naituro niya ba lahat ng mga skills na kailangan ng estudyante niya para sa susunod niyang level sa susunod na level ng education journey ng bata. No, yun yung mga ibang ano, tulad ngayon, ako iniisip ko kung na ituro ko ba talaga yung mga skills na dapat malaman ng bata. Nagturo ba ako na maayos, naging mabuting teacher ba ako? Yung mga ganun na reflection na pumapasok sa isip ko habang nagmumuni-muni, no? Kasi wala na yung mga bata, wala na yung tapos na yung school year, no? Mag-aantay na lang ulit para sa panibagong bukas next school year. Nafe-feed up ako ng mga ganung thoughts. So kailangan kong may gawin para tag to, hindi ako masyadong mabombard. Isa sa mga reflection ko yun lagi. This is my second year of teaching. At ang lagi kong iniisip pagkatapos ng graduation, no, last year inisip ko rin to, ano ba, ginawa ko ba lahat ng dapat kong gawin, naging mabuting teacher ba ako sa mga bata, naturo ko ba lahat ng mga skills na dapat nilang malaman para maging handa sila sa susunod na level ng kanilang education journey, or talaga na-prepare ko ba sila para sa real world challenges, no? Kaya na ba nilang mag-solve ng sarili ng problem? Though mga bata pa rin naman yung hinawakan ko, mga elementary pupils, pero ganoon na ako mag-isip, no? Advance. Hindi ko kasi sila tinitreat na parang ano lang, parang mga bata. Tinitreat ko kasi sila na parang citizen. Mga bata man sila pero malaki na yung ambag nila sa lipunan, no? Kaya dapat may ready sila na mabuti. Yun yung mga dilemma ng teacher pagkatapos ng graduation, mga moving up ceremonies, ano. Kaya kung wala talaga sa iyong puso ang pagtuturo, no, sinasabi ko na sa iyo, pwede ka mag-explore ng ibang profession, no? Pero kung nandito naman yung heart mo, nandito yung yung puso mo sa pagtuturo, so you're welcome to teach. Mag-apply ka sa mga private schools, magparang ka sa DepEd, mag-apply ka sa abroad, no? So maraming choices ang pwede mong gawin. Yun lang. Ano po, saan pa napunta yung mga copy series natin at tungkol sa graduations? Yun lang for this episode. Maraming salamat sa nanonood.